Yo, what's up? Dito na kami guys. Welcome sa episode 48 ng Lahat Pwede. Ang number one podcast sa aming hood at soon number one podcast sa hood niya yan. Yes, sir. Pakilala tayo. Yun, ako si Choi. Ako si Jap. Ako si Nating. Ako si Dale, alam niya na. Yun. Grabe na intro. Sorry. Yan. Nakain na. Nakain na, pagbigay nyo na. Magawa ang putang ino. Mga Pahinga na eh. Nag-birthday kasi. Ba't kasi nagba-birthday? Yun. Happy birthday. Happy birthday. Woo! May lalabas pa ng compete dyan, no? kami nga, content creator. Yun. Dito na naman kami. Happy weekend sa inyo, guys. Yun, happy weekend sa atin dyan, no? Oh, unahan na natin. Shade pa rin ng high table. Ay, oh. Up until, supply is last. Oh, shit. Nang maubos, Oh, bossin nyo na. All sige. stocks must go, kaya kunin nyo na. Mura ni. Oh, pinapamigay na lang eh. Alas pamigay na yung presyo eh. Ayaw niya pa? Ang hirap nyo. Hindi kayo eh. Hindi nyo na. Ang ina nyo pala eh. Oh, para malabas na natin ng maraming design. Sayang naman yun, oh. Nakahandaan eh. Pero try nyo na yung hindi ka excited, boss. Sobrang solid ng quality. Sobrang solid. Parang kagabi lang. GGI. Para matapos ng gabi at mag-inuman na mag-inuman. Salamat sana. Walang sawan sa para sa pag-comment sa NGL namin. Galing nyo. Ang ino nyo. Lagi ako lasing kung bear nyo. Kukulit nyo kasi. Magkanonood. Galit. Mga makasalanan. Yan. Pagbasa mula sa NGL ang lahat pwede. Usapang matured relationship. Paano nalalaman ng lalaki na yung babae is gusto niya na makasama habang buhay? G. Ko. You heard? Hindi namin alam. Basta pag alam namin, gusto namin siya kasama sa paglipad ng Gege. NG. Gege. Banat ba? Ba't ako? Pinoy Ano daw sabi? Usapang matured relationship. Hindi ako matured daw. Mature ako eh. Oo, ayoko niyan. Doon pa lang, unang sentence pa lang. Mature. Sorry, mature. Uwi na ako. Sorry, walang emotional intelligence. Ano sabi? Usapang mature kasi. Hindi nga mature eh. Pwede ba dito mature yung Paano nalalaman na ng lalaki na yung babae is gusto niya na makasama habang buhay? Paano ba? Hindi pa naman kasi mag-asawa eh. Paano ko ito masagot? Wala pa ako dyan. Hindi, siguro yan. Gagawa lang ng demonyo. Pwede rin. Gagawa ng Illuminati. Tang ina nyo. Kaya ginawa, hindi magmura eh. Hindi. Pag gusto ng kasama, nakainom ako yung kulit ko na, lalasan na ako. Chuchok na nga eh. Nagmamatter dito yung tagal ng relasyon. Oo naman. Kasi may iba doon na, naisip ko kasi may ibang lalaki na months pa lang pinapakasalan niya na, pinapasakal. Nagpapasakal na siya. Ayun nga, naisip ko lang bigla na may ganong kasing lalaki. Ang una ko kasing naisip, sa tagal ng relasyon. Siyempre, doon yun nabibuild up Pero yung relasyon niya. factor talaga yun. Hindi mo matatanggal eh. Pero may mga lalaking ang Yun din. hindi pa nga umabot ng taon, yung mga 6 months, 7 months. Pero feel ko kasi ganyan dahil sa age. Yun naman yun. Di ba? Parang parehas kayong anong taon na natin? Hindi pa tayo mag-asawa. Hindi, ayun na nga, nasagot na din. Tsaka na namin masasabing gusto na namin yung nakikita na namin siya makasama namin. Pag dumating namin sa tamang edad, tapos na. Namin. Thank you guys for watching. Mag-inom na lang tayo. Pero di ba yun nga? Agree ako dun. Yun din kasi yung sa akin. Basehan kasi yun. Diba? Hindi yung sagot kay parang wala tayong Hindi nga age eh. Kasi baka kasi pag age, mag-expect sila ng pag gantong edad na hit,
papasel Parang na eh. feel ko Di ba? kasi, Baka pag sinabi nating edad, meron certain age, hindi. Kaya lang natin nasabing edad kasi yun nga, yung time, yung tagal pa rin nung relationship nyo. Kailangan mo na mag-asawa, hihingihan ka na ng nanay mo ng apo. Ayaw pa din. Hindi ikaw gumawa. Ang ano kasi dun, parang sobrang laking factor nun kapag ready na yung babae. Isa pa yun. Kumbaga, pero kahit sobrang tagal, pero kung hindi naman ready, wala rin. Di So, talaga. hindi nga age. Hindi Hindi talaga. rin tagal. Hindi. Hindi rin sa tagal. May factor siguro. Kasi dun, Kasi nga dapat magka-testingan na kayo dun eh. kumbaga yung tagal, parang andun yung development nyo na ma-reach nyo yung potential nyo na pwede na. Pero hindi lahat ng nagtatagal. Hindi Hindi yun rin din. talaga. Hindi Hindi rin. rin talaga. Parang, kaya meron mga long-term relationship na parang nagpa-past 30 na wala pa rin sa kasal. Parang, Break pa nga eh. nagbe-break pa. Kasi nga, may ganun. Parang testing page nyo nga yung jowa eh. Kaya nga sobrang ganda ng nag-imbento ng concept ng pagjojowa. Kasi, meron kayong testing stage para malaman kung worth it ba kayong ikasal. Kasi, isipin mo dati, parang agad yan pag yung mga lumang panahon, di ba? Parang, kung ikaw na yon, ikaw na agad yon. Wala nang practice. Hindi nga, direto lang na tatay eh. Di ba? Diba? Walang practice. Ito yung para sa'yo. Ikaw na agad. Kumbaga, Na ganun, Hindi sa tribo. yung sa tatay, yung anak mo pakasal mo sa anak ko. Wala nang ganun eh. siguro sa yun, sa mga mayayaman. Sa mga tribe. Sa Sa mga indigenous. indigenous. Alam mo sa ganun. Kailangan pa mag-indigenous. Sa India. Mga ganun, di ba? May mga fixed marriage. Gamitin ng tabo eh. Pero yun nga, parang, nasan ako? Ako. Ba't base tayo nagiinom? Di, Yung sa tagal. yun yung, parang wala rin yung sa tagal. Parang, dito? Hindi factor yung tagal nung relationship nyo. What? Part siya. Pero sa lalaki, hindi yun yung pina-factor. Kasi, parang ang bawa ko parang sa sarili ko, parang kung nasa relationship man ako, parang pinatitingnan ko doon, paano mag-behave yung babae sa relationship. Kung, ba siya. Kumbaga, kaya niya yung sarili niya pagdating na sa i-handle yung bullshits niya, parang gano'n. At saka, kayang-kaya ko talaga siya i-handle. Kumbaga, paano, lahat nung binabato niya sa akin, kaya ko nang sabayan. Alam mo yun, yung huling-huli mo yung kulit na. Okay na. Palaban pala yung relationship nyo. Pala yung sinasabi mong kaya na. Kaya talagin. Kaya naman. Yun na yung basihan, no? Yun nga, parang pagkaya mo nang i-handle yung babae. Siyempre, paano mo ba yung magagawa? Kasi yung sa part ng lalaki, wala naman tayong choice kung mag-adjust na mag-adjust eh. Pero may limit yun. Kaya yung limit na yun, nakadepende na yun sa babae. Kung paano niya nailimit din yung sarili niya pagdating sa mga ganung bagay. Hindi naman nagtotoyo yung mga lalaki. Kung nagtuyo kami, baka ano nang mangyari sa relasyon? Ano nang mangyari sa relasyon nun? Ang gulo nun. Hindi nagtatayo, pero nanununtok. Hindi siya napupuno. Mambibigla lang siya. Bibigay. Dun yun eh, di ba? Parang, para sa akin, parang dun ko masasabi na, pwede na to sa akin, babae na to, parang, solid na siya sa akin, parang, wala na akong problema sa kanya, wala nang nakikitang, di na mabigat yung relationship namin. Yun eh, parang, wala nang problema, parang yun. Na nga dito dapat ako masaya, problema pa yung dating. Parang nalagpasan niya na yung ganung stage, kumbaga, ang gana lang ng lahat. Kumbaga yung problema nyo, problema lang, hindi siya something na magpapabigat pa sa sa isip mo. Something mababaw lang. Tulad ng mga katupakan, gano'n. Mga ganun. Dapat wala na. Yung topak nandyan, pero alam mo yun, yung pangbata na topak. hindi na yung bibitawan ka ng papabutin pa ng, bala ka dyan, wala na tayo. Hindi na okay pa. Layasa kita dyan eh. Sawa mo ba yung gano'n? Diba sinong makakaisip na ganun yung gusto mong makasama sa habang buhay, diba? Tandaan nyo na, sabihin ka pa lang. Ganun pa rin awayan nyo. Pag naging uod ako, mamahalin mo pa din ba ako? Mahal pa ako. Kailan sa anin, kung lang papalambing bilang Pero yung
Seryoso, no? Nakaganon. Biglang magagalit. Seryoso. Mahal mo ba ako? Pag huminga ka, hindi mo naman. Di ba, tatanggapin mo ba yan? Yung ganun yung lagi mong problema. Siguro, mabitawan mo ako ng isa, okay na yun eh. Pero yung lagi-lagi, sakit na yan. Hindi na normal. Ayun yung mga simpleng bagay, pag hindi nyo natagos sa, jowa stage. Isa yun sa reason kung bakit long term na kayo, pero di pa rin nag-engage sa inyo yung lalaki. Kasi, ang kulit nyo, parang ang hirap nyo i-handle. Paano pa pag-asawa na kayo? Parang ganun. Kaya dapat, sobrang down to earth na kayo nun sa lalaki. Tsaka ang iniisip kasi nila yung tagal lang. Pero Hindi sa nila para sa ilan yung kanila lang value. yun, feeling nila kunwari 8 years na sila. Ang Pakasal iniisip na ng babae, dapat. pakasal na. So parang kahit magtupak yung babae, wala nang choice kasi matagal Oo. na. Pero hindi kasi ganun mag-isip yung lalaki. Na. Kahit nga isang buwan lang na pinakita ng babae na yun talaga yung kayang gawin, magpaka-wife. Kung capable na rin yung lalaki, tangina papakasalan ka na agad doon. Oo. At maraming ganyang kwento. Ganun talaga yung turning point ng mga lalaki na nagpapasal. Yung sila na mga kasi, tagal na namin, tapos wala naman kami problema, wala naman bigat. Pasal na, ganun yun eh. Yung pinaka-turning point eh. Wala Pero, sa age, hindi dahil matanda na kami. Hindi. wala Kundi, dun. parang deserve na rin ng babae. Sipin mo, lagi mong pinapaproblema yung jowa mo, binabataw mo ng problema. Paano papasalan nun? Paano pa pagkasal kayo, wala na siyang choice. Para siyang para siyang roadblock. Tapos yung kasal nandun sa dulo. Pag Oo. pinapatungan mo ng problema tsaka katupakan mo. Wala. Hirap tagusin yun, syempre, di ba? Parang papayag ka ba, bibili ka ng sasakyan na Serana? Ayun yung gagamitin mo habang buhay. Di ba hindi rin? Siyempre doon ka na sa maayos. Yung maganda yung performance. Yung magaling. Magaling i-drive. Iis mo sa lahat. Di ba? Parang ang nun eh. Parang ang logic na lang nun eh. Kung lagi mo babataan ng kabulsitan, tapos alam mo, parang, ewan ko ba, dapat alam nyo na rin sa sarili nyo yung sobra na sa hindi eh. Kaya kayo iniiwan eh. Sa totoo lang. Di ba? Kaya hindi kayo pinapasalan. Kasi, ba't nag-stay dyan yung lalaki? Bakit kayo ginawa niyan? Ibig sabihin, may something sa inyo. Tapos nagtagal pa kayo, di ba? Kasi sabi nyo, 8 years na, di pa kayo pinapasalan. Nagtagal, kahit pa paano. Ibig sabihin, natitiis kayo ng lalaki. Ang iniintay na lang yan, yung magbago ka. Yun na lang yun. Kung ba't hindi ka niya pinapasalan, hanggat di ka niya nakikita ng something na pang, yung worth it samahan ng matagal na yung kaya niya talagang matiis yung mga pinagbabata mo sa kanya. Kaso, ganun din iniisip ng babae. Magbabago ka rin, ayon sa kanya. Na mapapakasalan mo rin ako. Hindi na, parang magbabago ka sa Pananaw mo. sa pananaw ko. Na tarang tatanggapin mo na lang akong Oo, ganito. Parang ay naghihintayan nun. Fuck na bitches. Parang parang laban pa din. Hindi Oo, mananalo. no. Diba? Parang ang gusto mo niya pa rin ng babae at then, adjust ka pa rin sa akin. Paano kung hindi nga? Ako yung problema, di ba, mahal mo ako. Tanggapin mo, sino ako. Grabe pa naman yan pag mga 8 Ganun na years yung na, bato, no? pinrake mo. Grabe magwala yan. Wala yan. Na parang, Damay pamilya. Kasal na lang kulang. Hindi kasal lang kulang yung Sira- ugali mo. Sira ka nun, no? Sira Sira nun. ka talaga Kumbaga, nun. ikaw yung, sorry. Kaya, ikaw talagang problema. Hindi ting sa lalaki yung tagal. Depende sa talaga, sa attitude talaga ng babae. Pero ewan ko, napapaisip din ako, may lalaki kayang ganon sa tagal lang. Yun lang yung basehan nila. O baka kinain na siya ng sistema ng babae niya. Parang tinanggap niya na yung ganun. Tinanggap niya na lang, no? Yun na yung sobrang kasimp, yung simp na Pero talaga. sa akin siguro, ewan ko lang pero feel ko siguro kahit ganun yung kalala yung, yung babae, kaya niya pa rin yung papasalan. Feel ko kaya niya kasi talaga. Baga, kinaya niya na lang siguro. Kasi, parang, sino naman baliw na parang pagkabata pa lang natin, pagdating sa kasal, parang, yun yung hindi yan kanin na pag sinubo mo, pwede mo pang ilaway. Mga ganun yung di ba, bata pa lang tayo. So, lahat may idea na yung kasal, hindi basta-basta, lalo na sa lalaki, na hindi sila pwedeng mag-decide ng kung ano nang nandyan. So, dapat, kung sino yung nandyan sa harap mo, napapasalan mo, kahit kung ano man yung maging ugali niyan, para mapakasalan mo, dapat kaya mo siyang i-handle.
kahit toxic man yan sa mata ng nasa paligid mo or ng society, at some point, kaya mo yung napakasalan. Kasi alam mo sa sarili mo na, kaya mo na siya talaga yan. Kahit sobrang toxic. Kahit binabatawan ng pinggan pag uwi mo. Basta may bago kayong pinggan. Oo, no, pag uwi mo, sa bag na. Alam ko na yan. Ito na bago. Ayun, di ba? Ibig sabihin, kaya mo, di ba? Kumbaga ready ka sa ganun. Kaya mo siya na, pero, good luck na lang sa'yo, di ba? Kasi pinili mo yung, Advisable ba? hindi, tayo, nabatuhan kami. Batiin niya, suntakin ko siya. Pisikalan pala. Gusto. Napagan ng physical abuse. Ito ang love language namin mag-asawa eh. No blood, no pain. No blood, no lang. No. Sa inyo ba? Ano mo yung masasabi na pwede Ayoko kasal. Ayoko niyan. Ako siguro yun nga. Yung pag may peace of mind na nabibigay sa akin. Yun kasi pinaka the best eh. Para magawa ko yung mga bagay na kumaga makapag-focus ako dun sa mga bagay para makapag-grow din kami parehas. Kasi ang hirap nga nun na, yun nga, batuan kayo, ganyan. Kung kaya niya na mag-shut the fuck up eh. Oo, yun. Hoy, shut the fuck up. Yun ang pinawin. Hindi mo Okay. Hindi mo na kailangan na, Okay, good. Yung pinaka-material, no? hindi mo na kailangan. Yun talaga pinaka magandang advice. Yung Oo. kaya ng babae na mag-shut the fuck up. Panis. Kasi nga sabi nga ni Choi kanina, di ba, lalaki yung lagi nag-a-adjust. What if yung babae naman yung, Makakita. kumbaga makaramdam man lang sila na, uy, tama naman na, nandito naman tayo sa, Sobra ka na. kumbaga wala ka sa lugar na, para mag-tantrums ng ganyan. Wag ngayon. Diba? Andito na ako. Kadami mo pang kao eh. Diba? Para sa akin yun yung pinaka-turning point kung ready na magpakasal yung isang tao. Kasi pa yun eh. Pang baby relationship pa yung mga ganong arte-arte. Parang, sige matatanggap ko pa yun. Pero kung gusto mo na talaga mag-step up yung relationship nyo pang kasalan, syempre step up mo rin yung ugali mo. Ayun nga. Mag-edad ka din, boy. Nag-stay yan. Lagi mo i-check yung sarili mo. Hindi laging kailangan magtanong ng ilang taon pa ba? May plano ka ba? 'Di ba? Sa babae. Kailangan check mo rin sarili mo at the same time check na rin Deserve naman ko yung ba? sarili Ganun mo. na. Deserve ko ba? Ganun. Kasi hindi naman yan basta magpapakasal ng ito na eh. Ito na yun. 8 years na kami. Sige na. Pagbigyan na yan. Ayaw naman natin. Ayaw nyo din naman dumating sa point na ready ka na. Tapos siya pinilit niya maging ready. Nagpakasal kayo. Tapos biglang after ilang years, may isip nyo na, dapat pala di na lang ako nagpakasal. Dapat pala hindi na muna. Sige lang kasal. Pinilit niya eh, di ba? Oo, yun nga. Kailangan din, yun yung pinaka, doon. Kailangan din malaman nyo na ready ka. At the same time, ready rin yung isa. Wala mo siya sinabing kasal dito eh. Sabi niya, Wala gusto ba? makasama bang buhay. Hindi Oo, na yun yun. na rin yun. Hindi nga, ayaw nga ng kasal. Sige. Oo nga. Parang, tama rin naman. Katolik ko yung nagtanong eh. Hindi, tama rin naman. Parang masababang buhay sa atin. Ako nga naman, parang iba nga naman yung point na. Sabihin natin, sino yung nakikita natin na Makakasama Paano na? mo. Wala Sige. namang masasabi na gusto mo lang makasama isang tao. Oo nga. Pero nga kasi iba ng pagkasal eh. Parang ayun yung Pag sinabi kasing kasal, hindi naman kulong. Yun na talaga yung walang role choice na nyo. talaga. Oo. Kumbaga, na to, parang Wala kasing gagawin mo na choice. lahat Oo. para mag-work. Diba? Okay. Paano Paano naman ang tanong niya, ideally lang na, Oo. kunwari, walang rules na kasal-kasal. Basta ikaw gusto kong kasama. Paano? Parang, na hindi kayo mag-iwalay hanggang Ganun, pagtanda kahit ganun. hindi kayo kasal, ikaw pa din yung kasama ko. Diba? Pwede. Sabihin na natin may kasal, nasagot naman. Diba? Oo nga, tama. Ayusin lang yung ugali. Kasi nga, ayun na yun eh. Kaya nga, sinasabing ugali. Kasi nga, nakalock na yun eh. Sabihin natin kulong, kahit ang pangit ng term. Ayun na nga talaga yung kayong dalawa. Paano nga naman kung hindi kayo kasal, di ba? Paano mo masasabi na yun yung pangabang buhay? Diba? Galing ng tanong pala, no? Na-miss ko yun, Mababago ba sino? Na-miss yung, yung part na yun. Bigla, miss ko yun Sino doon? Na-miss yung part na, nakasal. Hindi pala kasal, yung habang buhay. Paano mo makukuha?
Paano maka-consider, yun nga, yung growth talaga ng babae. Growth nyo rin pareho. Oo naman. Yung growth ng babae naman kasi ng workout naman yun, pag tumatanda na eh. Kasi napapansin naman natin na hindi na nagiging maarte yung mga may edad na babae. Parang ikumpara na lang natin yan sa mga magulang natin. Gets. Bakit ikaw ba? Makikita mo ba si tita sinasabihan? Kasi may anak na. Ayun nga, yun na nga yun eh. Parang, siguro, di ang mangyayari nga dito, wife material nga. Yun nga, yun yung kailangan. Parang step up nga talaga Makikitaan, para makitaan kita ng something. Kahit nga hindi muna pang wife eh. Kahit kasi pag hindi wife pala, nanay pala kapag pag may anak. Yung wife na yung pang teamwork, No, ganun. yung willing to teamwork na babae na hindi na tinitingnan na magkalabang kayo. Queen ba? Yung baga team talaga, team na yung tingin nyo dun sa relationship. Pag na-reach nyo na yun, panghabang Parang buhay ayun nga yun. yung sinasabi Parang ng- for keeps ka na babae. magkasama kayong dalawa sa ups and down yung pareho. Di ba? Daming ganung kwento, di ba? Manny Pacquiao, Oo. di ba? Kasi Down times. doon nabibuild up yung kung anong meron sa relasyon nyo, kung gaano kayo katibay dalawa. Kunwari, isa packed up, ikaw, paano mo siya i-approach? Ganun lang naman yun eh. Oo, di ba? Ano yung mga flaws nito? Kasi, Paano niya di ba, tatanggapin yun? tatanggapin din yun, yung flaws. Di ba? Insecurities, yan sa babae, insecurities, flaws. Tama. Para i-work, yun nga, parang pag nagawa nyo ng parehas na i-work lahat ng mga hindi nyo pagkakaparehas pagdating sa isang bagay. Parang na yun worth it na yun na panghabang buhay. Di ba? Parang, pwede ka na, parang keep na kita dito ka na. Parang, Ka na sa cabinet. di ba parang pagbaga, Hindi na kita bubugbugin. meron tayong something na Cabinet no? dun sa rep. Nilagay sa rep, saka sa drum. Para hindi mawawala yung ganda mo. Naka-preserve lang. Naka-preserve. Okay na In reserve yun. Pero mas okay ngayon ganun eh. Di ba? Mas ayun din pala yung reason kaya ayaw nung kasal. Kasi yung kasal lang yun ngayon nandun na yun. Isang latagan Dun yun lang na nga. kasal na tayo agad eh. Kasi pag kinasal kayo, ibig sabihin, dapat kayo na talaga yung magkasama. Nakalak na yun, kayo na talaga dapat yung hanggang dulo. Syempre, mas gusto ko challenging eh. Gusto ko, hindi tayo kakasal, pero ikaw yung makakasama ko hanggang dulo. Kasi parang rin eh. Kasal worthy ka. Parang ganun. challenge din yun sa inyong dalawa kasi nga kapag kinasal kayo, parang sa state agad tsaka sa church yun, di ba? So, paano kung magsama kayo na hindi dumadaan doon pero mas solid kayo compare sa karamihan, di ba? Yun yung mas challenge doon eh, di ba? Kasi parang ang tingin ngayon, parang para maging panghabang buhay ka na, kasal daw dapat. Pero in reality kasi, aminin nyo na rin, no? Kasi yung mga napapanood natin, tangina, grabe rin kung parang wala nangyari, no? Pag nung kinasal sila, wala naman talaga nangyari, no? Magjowa sila. Parang mas lumala pa nga eh, kasi nga, Ngayon, una, ngayon yung mga kasal ganun na yun, no? parang na lang siya eh, kunwari nag-anak, pag nagloko ka, merong percentage dun sa net worth ng lalaki, monthly may makukuha ka, 'di ba? Alam ko sa Amerika yun parang naghahanap na yung divorce nga. Sa babae mapupunta. Parang naging controversy din siya na mas malaki yung chance, mas malaki percentage na babae yan na nakikipag-divorce. Tapos ang karamihan yun nga, child support, gano'n. So parang, syempre, kung matalino kang tao, may pattern, 'di ba? Pero hindi naman natin dinidisregard yung syempre yung word na pagmamahal. Napakasarap na pakiramdam naman sa yun. Pero paano natin matatagos yun na parang hindi tayo dadaan na lang doon kasi paano kung may mangyari na pa tayo para mamatayin tayo ng society kasi ganito mga pinagagawa natin. Wag na lang siguro, no? Yun nga, yung sabi rin ni Choi na what if pag nagkaroon tayo ng relasyon, pasok tayo sa relasyon, as a team na lang tayo, tapos may mission tayo, tapos doon na lang tayo nakafocus. Yung marriage kasi parang lang siya eh. Kung yun nga sa term sa church, parang sacrament ba? Gifts ba? Sacrament. Diba? Sacrament siya, diba? Pero lahat ng sacrament, di naman siya required eh. Diba? May na-anoint ba? Yung iba nga, namamatay na lang bigla eh. Hindi naman na na-anointing, diba? Para sa lang yan, pag namatay yung lalaki sa babae mapupunta. Ganun ba yun? Yung pala yung gusto eh. Kumbaga parang napaka-ideal ng tanong niya eh. Na parang masabi na parang yung tao, parang habang buhay mo na gustong makasama. Paano mo masasabi? Sa akin, naman, ayun nga, kapag ride or die na siya. Yung, kasi
ano kasi ako ngayon tumingin ng buhay, parang apakahaba. Ang tingin ko lagi long term. So, kapag nagkamali ako ng piliin ngayon, pwedeng ano na yun ang haba na nung time na masasayang sa akin eh. So, kung paano ko masasabi, kapag ride or die na siya bilang ikaw, lalaki, may clear ka na na parang mission, may gusto ka ng Dami mo puntahan. nang gustong plano. Siya yung yung parang iaangat ka pa niya. Hindi yung parang makikipag-compete siya sa'yo. Another problem pa yung Oo. nabuo mo, no? Panibagong problema sa sarili mong buhay. Kaya lagi ko rin yung sinasabi sa sa girlfriend ko na, ano yun, ang gusto mo ba sa akin is kapag may something kang, kuwari, gusto niya akong regaluhan, para saan yan? 'Di ba? Para lang, kasi, ito parang napapansin ko rin sa karamihan ng relasyon na normie na average. Kaya nagigip minsan yung babae kasi parang, alam mo yun, parang may hint na, binigyan kita, tangina mo, magtino ka. Ewan ko pero ganun kasi nakikita Kaya, ko. binigyan kita, Nagiging ano siya, binigyan kita, gusto ko, meron din ako susunod. parang ano siya, suol, hindi, parang ano yun, kapag nagkamali ka, yun yung ibibintang sa'yo, parang ganun. Bala. May bala siya sa'yo. Sumbat, para kasi siyang sumbat, 'di ba? Na parang kaya hindi ako basta-basta tumatanggap ng gift lalo na kung physical. Kaya di rin ako Kasi- nagbibigay ng gift. Kasi kunwari, Hindi talaga. bibigyan mo ako ng ganyan, lalo na kung sabihin na natin, ano na kayo, capable naman kayo, bigyan ka sa sasakyan. Siyempre, ang bigat nun. Sino ko para bigyan mo na sasakyan? Pero since binigyan mo ako, sige, para saan yan? Diba? Ang pogi ng sasakyan, pwedeng maraming tumingin sa akin. Para saan yan? 'Di ba? Kung ang intention mo diyan is para tumingin na kasi alam mo yun, parang hindi naman sasabihin ng babae to directly eh. Parang wala, yan gusto mo eh. Kaso nga pogi na sasakyan, alam naman natin na maano sa mata yan. Pogi na. Pogi Tapos na. Pogi pa yung Di kaya sasakyan. Ubus na. Kayo na pogi. Wala nang matibitaran yung Di ba? Pero kung ang intention niya talaga na clear gusto ko umangat ka, gusto ko pogi ka talaga. Parang lupit ng asawa Di, ko, no? Ganun parang dapat. lupit, para patignan siya. Di, tangina. Asawa Sige. ko gusto yan ng lahat. Pero nasa akin yan. Yung mga ganun Parang sana, flex no? nga Kumbaga, yun nga, yung ganun nga. Kumbaga, ganyan tingin nyo Sige, mas papataasin ko pa yung status niya. Talagang suporta ako. Yung tipong, sige, lalabas ka, dapat pogi ka. Dapat Diba? lahat Yung gusto mga ka. babae ngayon, ba't ang bango mo? Saan ka pupunta? Ang ayos na ayos ka. Pabalik Diba? no? Pabaliktad eh. Ayos di ba? Kaya nga ako lalabas para maging presentable ako. Ayaw mo ba na ganun yung lalaki mo? Gusto Diba? ng Gusto niya lahat. yung dugyutin. Kasi nga sasabihin, Gusto niya siya sa akin lang nag-BS. siya. Gusto Ganon. niya siya nag-BS. Pero pag nakita ka ng ganyan, tangina, ayaw din naman niya yun na dugyot. Ang gusto nga ng babae, di ba, presentable. So, dapat, masigit ka Kaya dun. mo nga gusto kasi malinis ako. Yun, tama. Yung kumbaga, kung paano kanya nagustuhan, mas gusto niya, syempre, pagtatagal kayo, mas lalong umaangat ka pa. Parang, kunwari, yung forma mo dati, medyo drip ka na. Dapat ngayon, medyo mas ka pa, yung respeto ka pa. Nakasuit ka na. Nakasuit. Dito ka sa kalsada. Paano kung capable pa yung lalaki? Paano kung capable pa yung babae, di ba, na parang kulang ka na magandang relo. Parang kailangan mo ng Rolex. Di ba? Parang ito muna. Pag ano na yung babae, yun. May na yun, parang automatic na sa lalaki yun na, uy, grabe. Tas parang walang willing na sumbat, siya. no? Walang sumbat. Tapos walang sumbat kasi nagbigay lang. Ano na to, no? Clue na to sa babae na... Girls, alam niyo na. Take notes. Game na yun. Lagi yung nyo, notebook ni Inares. Kung gusto niyo ng mga lalaking gusto kayo, I mean, magustuhan kayo ng todo na to the Hindi, point na ikikip kayo. Kung gusto nyo pang habang buhay na kayo, alagaan nyo. Oo. Hmm. Ayusin niya rin yung team. Kasi yung lalaki, ano bang ginagawa niyan palagi? Ba't ba yung nagpapaka-busy? Para sa future nyo, di ba? Yun lang yun Parang kaya yung gumagawa talaga kahit yung kumikilos araw-araw, kaya nagtatrabaho. Kaya ginagawa niya yung mga gusto niyang gawin, kaya nag-risk sa mga bagay-bagay. Para sa isang tao na makakasama niya for the future. Bukod sa sarili yun ayun talaga nilook forward natin yung makahanap tayo ng worth it na babae na Yes, sir. talagang makakasama natin na siya yung magiging queen nung binubuo mong empire. Yun talaga, hindi tayo makasarili, hindi tayo nag-work para lang sa sarili natin, para talaga someone na babae na makakasama natin sa Worth it. future Worth it kung tatawagin. Di ba? So, lagi kami naghahanap ng babae. Sino na lang talaga yung worth it. So, ang gagawin nyo na lang, yung maging worth it na lang.
Kasi kayo, para saan niyo ba ginagawa yung mga shits niyo, di ba? Support system nga kayo. Kayo sa sarili niyo na lang di ba? Kung gusto niyo talagang makatanggal, ayun sobrang basic na ng logic na yun, di ba? Yung lalaki lagi naghahanap ng babae para sa future niyan. So, ang gagawin niyo na lang, kayo yung maging babae na worth it para dun sa mga lalaki na naghahanap. Nagbibuild ng sarili nila para sa tamang babae. Eh di maging tamang babae kayo. Di ba basic na lang nun? Paano mo maging... Wake up, bitches! Paano lang? Number 1. Number 1. Wag mag-curse na. Number 1. Kasi social media, number 1 yan. Hindi mo Dapat maiwasan. kami lang nakakita ng lahat. Oo, mag-thirst up kayo sa akin na. Yan yun na yan. Dapat pag uwi namin galing trabaho, yung suot, yung ano. Nakapang mid. Oo, di ba? Kung ganun yung trip. Kung ganun yung stress, di ba? Di ba kung ganun yung trip nyo? Di ba? Nabibigay. Oo, no? Binibigay naman namin yung gusto niya, di ba? Parang, what if naman, bigay niyo naman yung gusto Bukas namin. namin ng pinto, nakabukaan na kayo. In-objectify na no? Pero, ayun nga, parang basic lang naman magustuhan ng babae. Ay, ng lalaki yung babae para siya na yung mapili. Para yung bading. Para magustuhan namin yung mga babae na para siya yung mapili namin na. Sobrang babaw lang talaga. Babaw lang talaga ng kaligayahan natin. No? Kaligayahan, sobrang baba ng standard natin. Wala tayong standard kung totoo siya. Hindi, Basic lang to, hindi to standard. Basic lang Ayun nga, ng human being. nagiging standard na nga siya kasi ang hirap na niya hanapin. Oo, kasi di na siya nabibigay basta-basta no? Hindi na siya namimit di ba? Mas tanggap pa namin yung pagsisibak pa namin kayo. Tanggap pa namin na pahirapan niyo kami sa ganun Kasi worth it kasi worth it 'yun, 'di ba? Worth it yung babae na ganun. Kasi walang basta-basta nakakatago sa kanyang lalaki. Pero ngayon, ganun ka mahirap. Ikaw na isisibakin ko. Laging may magsisibak sa'yo. Para makahanap ka na ng tamang lalaki. Ipag-iigib ka sa balon. Hindi na kayo nakikita ng something valuable sa inyo. Kaya hindi na rin kayo basta-basta napipili. Ang modern na lang kasi yun, yung mga tinutulungan ka sa mga shits mo ganun. Tagagawa ng assignment ko, wala na ganun. kasi ganyan, tagagawa ng mga thesis ko. Busy ako sa hassle ka muna gumawa ng mga project ko. Mga ganun. Assignment kasama. Para to sa future. Pero yun talaga, parang isa sa number 1 doon, support system ka. Sobrang, hindi ka factor ng stress. Ikaw yung support system niya. Parang, kaya niyang maging kaya niyang magbigay sa'yo ng peace ng babae. Yun lang. Parang okay na kami. Aba na ikaw nagsalita Podcast mo to, na kami. Bawal sa kami. Choy na ako. Lahat choy. Ang kulit niya kasi. Tingin ko wag naman masyado dun sa yung sa part na dapat maging tama kang babae. Medyo mahirap yun para sa kanila Pero doable naman. Pero sabihin na natin ganito na lang. Nasa relasyon na yung babae, tapos siya yung parang naghahanap talaga siya ng maayos na lalaki. Pero syempre, nasa relasyon siya Pero syempre, gusto niya testingin na muna yung current relationship niya. Ang gawin mo na lang, gawin mo lahat ng tama na dapat gawin ng babae. Tapos ipaubaya mo yung mga manly or mga main responsibility sa lalaki. I-ano mo yun, i-ano mo sa kanya, ibigay mo sa kanya. I-set aside mo yung pagiging strong independent woman mo kasi kaya ka nga nagiging ganyan kasi nga dahil sa lalaki. Hindi ka makadepend sa kanya. Sige, sabihin na natin, pero ba't nandiyan ka pa rin? Sige, for the benefit of the doubt, kasi mahal mo, testingin mo na lang siya. Katulad ng, sa relasyon nyo, ang magde-decide na lalaki. Pag kaya niyang i-handle lahat ng mga main responsibility, tsaka problem, maaaring tama yung lalaki. Kailangan mo na lang mag-adjust. Kasi, dun mo din malalaman na, tama pala yung lalaki ko. So, dapat pala ayusin ko na. Kasi kapag nagkulit lang ako, lalabas sa susunod na aayawan din ako ng lalaking to.
Ngayon, ganun yung yung pwedeng isang way, 'di ba? Kumbaga testingin mo, total mga babae mahilig kayo mag-testing, ting, 'di ba? Ito magandang testing kasi di mo mate-testing yung pagiging tunay na lalaki ng isang lalaki kung lagi mong sasabihin na mahal mo ba ako? O kaya te-testing mo sa mga selos-selos shit na 'yan, 'di ba? Mahilig sila sa mga ganyan. Kunwari, dating kaibigan, sasama siya, inuman, tapos ikaw mag-ahabol ka sa kanya, hindi niyo makukuha yung lalaki sa gano'n. 'Di ba? May mga kumakagat, 'di ba? Pero nasaan na sila ngayon? Wala naman, 'di ba? Kasi nga hindi niyo rin kasi naman talaga sila gusto. Kaya ang gawin niyo, okay, may lalaki ako. Bigay ko sa kanya lahat ng mga tough decisions, mga responsibility. Tapos hayaan ko lang. Susunod lang ako bilang babae. Titiisin mo yung part na yun na susunod ka. Kasi nga, testing phase 2 eh. 'Di ba? Hindi pwedeng puta ikaw, siya lang lagi. Te-testingin mo na rin sarili mo. Ngayon, kung dun sa testing phase na yun, okay siya, tapos nakikita mo yung sarili mo bilang babae na, uy, parang nagiging maganda yung output kasi sumusunod din ako. Di, papunta ka na sa magandang relasyon, di ba? Smooth na relasyon. Pero kapag wala talaga, kunwari, be, ikaw na, ayoko niyan. May mga ganun pa. Mag-isip-isip ka na, girl. Pwede ka nang umalis doon. Pwede mo siyang kumprontahin na, be a man, na kaya mo yan. Kasi ikaw nga yung lalaki dito. Mahilig magganyan yung mga babae. Kahit nasabihin nila equality. Parang lalaki ka eh. Tapos ganyan ka. Oo, tas ganyan ka, mahina ka. Hindi ka nga marunong sumuntok, puki ng ina mo. Diba? Paano mo ako maprotektahan? Testingin mo siya sa mga ganong bagay. Wala sa lang. Gawaing bahay lang kung sakaling magkasama kayo. Yung mga mabibigat na gawaing bahay. Pagbuhatin Yung mga buwat-buwat, gano'n. Hindi naman gano'n, baliktad eh. Pagbuhatin mo ng motor. O kaya sa na lang, sa the way kung paano siya magtrabaho. 'Di ba? Kung meron siyang grind, 'di ba? Pwede mo siyang testingin doon, 'di ba? Grinder. Hindi, provider mindset lang. No, provider mindset lang. Check mo lang yun. Kung meron siya nun. Tapos kung kunwari, syempre nag-uusap naman kayo ng normal, 'di ba? Kunwari kwentuhan, ganyan. Grabe siya sa'yo, mag-put ng value sa'yo. Parang, hindi ganyan, dapat ganito. Alam mo kasi yung ganito. Alam mo yung parang tatay na maraming alam, tapos kausap niya yung anak niya kasi ayaw niya mapahamak yung anak niya. Parang ganun. So daddy issues to. Hindi, kasi nga, yun nga, para sa akin kasi, ito. Di ba, ang sa mga batang relasyon, ang gusto nilang tawagang baby. Pero para sa akin, sa age ko na yun, mas iba yung respect kapag daddy ang tawag sa'yo. Same. Pag baby ang tawag ng babae sa lalaki, tangina, baby lang talaga tingin niya sa'yo. Respect yun agad, Respect no? yun. Ano yung tawagan lang, pet? Call sign? CS lang, no? Walang nang ganun. Pag dumating kayo sa age na puta late 20s na kayo, pag baby pa ang tawag mo sa lalaki mo, ibig sabihin, mababa lang talaga tingin sa'yo. Bini-baby mo lang. Diba? Kayo, baby namin kayo. Pero pag kami, Yes, daddy. siyempre, ginawa yun. Gamitin natin yan. Go, boy. Pasok mo pa yon. Malibog ka talaga, kupal. Lupit mo, boy. Ayun din, pan-check din sa lalaki. Ano man tawagan niya, baby pa rin. Tapos kapag yung hindi mo siya tinatawag na baby pabalik, nagagalit. Oh, yun. Tangina, mag-isip ka na, boy. Akala mo, ito sa experience ko na to, syempre. Syempre, palabas din naman ako. Na-obserbahan ko naman na yan, na mas nag-work yung Daddy yung tawag. mga relasyon kapag yung lalaki is parang, alam mo yun, siya yung nagiging dominant. Parang, siya yung nagli-lead. Marunong na siya mag-lead. Di kanya na pinapahamak. Kahit sa work lang eh. Siyempre, mga babae, mahilig mag-rant sa work nila, ganyan. Yung, kunwari, siyang problema siya sa work, tas yung lalaki, meron na agad siyang command sa'yo. Ayun na, okay na yun. Susundin mo na lang eh. Kasi may mga lalaki na, alam mo, sa mga normie na relasyon na, di, okay lang yan, ganun talaga eh. No? Minsan gagatungan pa. Ang dating na nila dun, parang pangit pa yung pag sinabihan mo na, hayaan mo sila sa buhay nila. Para wala namang kwento. Red flag yan, red flag. Para kasing disregard mo yung nila nararamdaman. Diba? Ang naman nila doon, medyo may point naman na, na nga parang sa'yo na nga ako nag-rant eh. Parang, tag dito,
Sa'yo ko na nilalabas yung mga ano ko, gantong bagay, gantong shit. Oo nga, nilabas mo na, di ba? Nilabas Bibigyan na. ka lang. O, ito naman yung response mo. Oo. Tanggapin mo din, ba't di mo matanggap? Tinanggap ko nga yung rant mo eh. So, kung gusto mo, edi linawin mo na. Kung gusto mo makikinig lang ako, wala akong sasabihin, edi makikinig lang ako. Pero kung gusto mo talaga ng maayos, tas magsasalita naman ako, hindi, wag ka magalit kung ayun yung magiging response ko dun sa sagot, sa mga ganun mong rant. Nabasa ko na yung Ayun rant kasi niya, talaga pero eh. Diba kahit na ganun kasi ako eh. Una pa lang, ganun na ako eh. Yaman mo na yan. Kulit mo, bakit ka mag-ganyan? Naapektuhan ka ba? Di naman eh. Oh, buhay nila yan. Naiinis ka lang eh. Pero parang feel ko doon, kaya nila sinasabi yung mga ganyan, mga chismis sa paligid nila, mga problema ng kung sino man. Wala lang, gusto lang nila, ako ang dati Chika kasi, lang, chika. dati kasi wala akong pakialam nga talaga sa ganun. Ngayon, sinasakyan ko na. Parang kung ano i-rant niya sa akin, kahit na wala akong masabi, mag-iisip ako ng ibabalik ko dun sa sinabi niya. Para may makuha din ako kung nag-grow ba siya. Kung ano bang take niya kapag ganun na yung nangyayari sa... Response mo, no? Yan. So, Ano nga ulit yan? Parang tagal na din. Ang tagal, tag-isang shot lang tayo, di malamig yan. Ay, Tapos Kajap. ko yan. Sorry. Tapos yun nga, nakakasabi natin na ngayon natin. Na-explore ko na kasi yung ganun eh. Kasi nga nakakasawa ka na din eh. Wala, hindi natatapos eh, kahit anong sabihin mo eh. Na, shot ko muna, di malamig ito eh. So, pinasok ko na, ano nga bang meron? Ano nga bang makukuha ko pag nag-rant ka sa akin? Tapos yun, okay naman, nakikita ko na may mga angles niya. May mga bitaw din. 5-5-0. Parang 5-0 din yun. Parang nag-dance. Okay, Hindi, syempre kasi bilang tao naman, tayo nga pag nagkikwento tayo, gusto natin may makikinig eh. Tapos gusto na, may isa na yon. Yun naman talaga yung purpose. Tapos gusto natin, may masasabi din na kahit naman sabi natin na makinig ka lang. Syempre, di naman may iwasan ng tao magsalita pabalik eh. So, ganun. Parang ang ngayon ang tingin ko na kasi hindi naman negative. Parang kailangan din naman natin yun. Kasi nga, relasyon eh. Dalawa kayo eh. Hindi pwedeng, para kasing pag sinabi yung youngster na isa ka ng tunay na G. Ni-invalidate pa yung nararamdaman ng tao eh. Parang parang kasing ang tingin nila doon na, pag sinabi ka ng babae mo yan, nung sagot mo lang yun, hayaan mo na yan. Tapos okay na yun. Labas na yun. Hindi pa din. Tanggapin mo pa rin part mong may ganun ka pa rin role. Hindi ah. Kaya nga yun eh. Ayun nga yun eh. Dalawa nga kayo Huwag sa na relasyon toxic eh. part pa. Pag ikaw nagrarant tong ni-stop ako ng isa kong G doon. No? Ano na yan, G? Gusto mo ganun? Sasabihin tayo ng girlfriend mo doon, di ba? Yaman na yan. G. Ganyan talaga ang Kalakalan. Sasabihin pa siya ng girlfriend mo, ano stop pa? Oo, yung mga, di ba? Sila nagbibigay pa ng magiging conversation niya, di ba? Curious pa yung babae. Ayun nga yung maganda doon. So, sobrang innocent nila kung ano yung babanggit mo. Nagkakaroon ng conversation. Ikaw kasi, lalaki alam mo na lahat yung nangyayari sa paligid mo na alam mo na kung ano yung problema, mabigat na problema sa wala lang na problema. Parang ayun na lang yung pambalik mo. Di ba? Eh di what more, makinig ka kahit na alam mo sa sarili mong walang pakialam. Isa pa yun, nakapagpatibay ng relasyon, natitiis mo yung ganun. Nagkakaroon kayo ng conversation. Ang pangat nun kasi nagiging labas nun, cold kayo eh. Cold ka pala sa kanya. Hindi mo siya mahal. Hindi siya yung gusto mo makasama habang buhay. O, pasok pa din. Wordplay. Meron tayong napag-usapan last week eh. Ano na to, off-cam na to. Pero tingin ko pasok to dito eh. Yung karamihan kasi ng relasyon, malalaman mo na kung paano ba. Kasi lagi nila sinasabi na sa isang relasyon dapat nag-grow kayo as individual. Pero ano ba talaga yung growth diyan sa na yan, sa relasyon na yan? Na-relate ko siya kasi malaking factor yung growth sa relationship niya para masabi niyong eto na yung pang matagalan na to. Ngayon nung nag-usap-usap kami nung nakaraan, parang may sinara ko doon na dapat structured. Kunwari, sa unang stages na naging kayo, dapat ang ma-overcome nyo para makapag-grow kayo is, dapat tanggalin nyo yung mga unnecessary emotions. Kunwari, ano ba yung mga dalas na emosyon na hindi naman talaga relevant?
Katulad ng pagtatanong ng mga irrelevant na tanong like, Kung mahal mo ba ako? kung magiging uod ako. Kung magiging uod ba ako, mamahalin mo ako, di ba? Pakain kita ng isda. Napakan lang kita eh, di ba? Walisin kita, di ba? Yung Paano pag naging langaw ako? pag naririnig na, Isda, pwede kainin kita. pag narinig nila to, malamang masasabi rin nila na, oo, alam naman namin eh, walang kwenta yan eh. Oo, alam din naman namin walang kwenta yan. Pero kasi iba yung experience kapag kami nasa relasyon, tapos paulit-ulit Oo. nyo na sinasabi yan. Kaya Naging, namin yung gawin. nagiging big deal siya. Nakakasira nga ng araw sa kanila yun eh. Kapag, ano ba yan, tanong mo, walang kwenta. Tapos magdadabog na yun, di ba? Tapos ang magiging tingin pa nun nila, babae ka ba? Babae ka ba? Ba't mo tinatanong sa akin yan? Oo. Di ba? Ngayon, kung nalagpasan nyo na yung mga bullshit stage na yun, kasi yun yung, ano eh, parang, basta bullshit talaga na stage yun eh. Yung mga walang kwentang bagay, pag-aawayan nyo, lalo na yung mga topak, yung onting galaw lang ng lalaki, may tanong agad, parang, saan ka pupunta? Ganyan. Pag yun na, parang nalagpasan nyo na lahat, okay, good. Nakatagos na kayo sa second stage. Kaso, dito sa next stage, dito na medyo nagkakatalo ang karamihan. Kasi, maraming mga relasyon na nakakatagos sila dun eh. Sa, parang yung mga unnecessary emotions and problems, natatanggal na nila. So what? Ang nangyayari sa karamihan, nagiging cold na lang sila sa isa't isa. Kasi parang wala na eh, di ba? Parang, okay, ano nasunod? Di ba? Wala nang topak, wala nang selos. Tayo Kasi lang. naintindihan nyo na lang. Tayo Na lang. Pero, nagiging dry kasi yung relasyon. Lagyan nyo ng sex. Ngayon, yun yung Sex. Hindi, kahit yung sex kasi nandyan naman na kasi yung sex eh. Kung may ano yun para mabasa-basa, di ba? Sobrang dry kasi, di ba? Pero yun na yung critical stage eh. Siguro kaya wala rin gustong mag-grow dun sa unang stage kasi kapag pumunta sa second stage, ang dry na, di ba? Pero nandun kasi yung tunay na parang masabi kong parang breakthrough. Yun yung wino-work. Yun yung Kasi, wino-work. sige, sabihin na natin na, wala na, hindi na problema yung selos, hindi na problema yung mga na yan, suyo-suyo na yan, yung mga pagdududa, ano na ngayon? Since dalawa kayong tao dyan, dapat i-treat nyo yung relationship nyo as a team na. Kapag na-work nyo yun ng ganon, malaki na yung chance na hindi nyo nabibitawan yung relasyon nyo na yun. Kasi nga, parang nakaangkla kayo sa isa't isa na ikaw, as a man, ikaw yung tumatangke. Hindi ka basta tumatangke kung wala kang sapat na suporta. Tapos yung babae, ginagawa niya yung part niya bilang suporta para ma-push through yung buhay na gusto nyo. Kasi pag naka-push yung lalaki mo, matik sama ka. Ngayon, pag tumagal ng ganun yun, masasabi mo na, yun, okay din pala. Na nagtiwala ka. Yun yung pinakamahirap na part eh. Kasi yung unang part na, yun nga, yung mga bullshit lang na emotions, medyo, challenging siya sa mga mas bata. Kasi ako, naranasan ko rin yun eh. Talagang para sa akin, yun yung struggle. Pero nung tumagal na yun, at parang, naano ko na kasi unang relationship ko yun. Tapos yung pangalawa, edi medyo naano ko na yung mga selos-selos. Meron pa rin naman sa pangalawa. Pero mas na siya, parang nalilimitahan na, hindi na siya issue. Pero, nandun na yung dryness. So what? Ano na sunod? Parang komportable na, okay na, parang vibe na. Pero ano nang next? Yun naman yung naging problema sa pangalawa. Na parang boring na, hindi rin ako gumagalaw noon. Parang nag-work lang talaga ako noon na parang walang pangarap, basta magkasama tayo lang. Parang Basta ang boring na lang. para sa sex. Walang goal. Yun, basically wala na siyang goal. Ngayon, ang ginawa ko sa current relationship ko, dapat team na tayo. Meron kang role, meron akong role. Di ko bibitawan to, di mo dapat bitawan yan. Kasi kapag bitawan natin yung role na lang natin, wala na tayong patutunguhan. Hindi ko sinasabi na magbe-break na tayo. Pero isipin mo yung buhay na nakaabang sana sa atin. Lahat yun mawawala. Di parang pag tinignan mo yun, wala na. 'Di ba? Medyo malalim siya pero structured siya eh. Kapag yung first level di mo pa matagos, medyo malayo mo pa masabing yan yung para sa iyo. Kumbaga dapat niyan, level by level. Dapat matagos niyan. Yan nga, i-summary ko na lang. First level, yung mga bullshit na emotion. Pangalawa, parang purgatorio. Kasi wala na emotion, pero nag-work naman kayo pa rin. Para sa sex. Dapat yun, masurpass nyo yun. Then yung breakthrough nyo is yung
Ano na lang masasabi na lang natin na ito na lang, yung lalaki may binibuild siyang something. Yun na yung masasabi yung nagkakaroon na kayo ng breakthrough. Kapag tuloy-tuloy, may problem pa rin naman syempre. Tangina, tao tayo eh. Pero masasabi yung Hindi para maghiwalay. hindi para maghiwalay, kundi para dun sa ginagawa niyong shit, 'di ba? Kasi kapag tumigil kayo, mawawalan na rin ng saysay to lahat. Katulad ng sabihin na natin na kapag engage na kayo sa team nyo, may nabuo na kayong play. Pero nakikita ng babae na palamya-lamya na yung lalaki, parang naging relax na lang. Magkakaproblema na yun, di ba? Pero isipin nyo yung problema na yun compared sa problema nyo dati. Ang layo na. Dati, ang problema nyo lang, pinagdududahan nyo yung lalaki mo. Kahit yung lalaki mo, wala naman talaga. Ang hirap nun. Pero ngayon, kailangan mong i-push yung lalaki mo kasi di kayo makakatagos eh. Diba? So, ano na yun, kumbaga, pag pinaliwanag mo yun sa mga normie na friends mo, masasabi nilang na parang iba ka na. Iba ka na kasi talaga kasi ano yun, parang rare yun sa relationship eh. Yung mga nakikita nyo sa social media na parang mga yung lalaki, hustler, tapos yung babae, parang tamang lang, support. Totoong nangyayari yun. At siya, doable siya kahit normal na tao ka lang. Parang nare-reach lang yun kapag kasal na dapat eh. Parang dun lang required na maging team eh. Oo, yun nga yung pangit. Diba? Na ginagawa nyo lang yung pagkasal na. Okay, sige, statistics na naman. Ilan sa mga kasal na couple ang gumagawa ng team play based na relationship? 'Di ba halos wala? Parang pa rin individual na pera mo, pera ko, pera natin. Para may pera ako. Utay na, 'di ba? Parang pahawak mo yung pera nyo sa sino talagang mas marunong, 'di ba? Hindi ko naman sinasabi sa lalaki, pero paano nga kung yung lalaki marunong? 'Di ba? Eh di mas magbi-build kayo ng mas malaki. Yun yung mas malaking challenge na sure ako, karamihan, wala pa dun sa stage na yun. Na, ewan ko, yung thinking ko kasi ngayon, parang, hindi ako tatablan ng mga, ng mga topak lang ng babae. Yung mga topak lang ng babae, kunwari, yung sa regla lang. Alam ko lang regla agad kasi yun eh. 'Di ba? Na parang, kunwari, nagtopak, hindi pa rin naman nawawala yung mga topak eh. Yung mga tantrums eh. Pero kapag nalaman ko na agad na, dahil lang sa hormones na yun, dahil nga red days, gumagano na agad yan, okay, alam ko na kung bakit ka ganyan, easy ka lang. Tapos pag na-check mo agad yan, ayun talaga ginagawa ko dati, siguro mga 6 months ago. Pag red days niya, pinapauwi ko siya. Kasi kasi alam ko na yung pattern eh. Ngayon, rin siya, naging okay na siya. O, di ba, ayaw mo rin? Eh, syempre, ayoko rin yun kasi maghihiwalay tayo eh. Diba? Eh, di naging okay. Though, minsan nangyayari, tantrums pa rin. Pero, chinecheck ko na agad siya na, sus, mo lang yan, red days mo na. Ilang araw na ba yan? Iwagan na ako. Na parang, di, matatapos din yan. Sa loob. Matatapos din yan, di ba? Safe na ba? Huwag ka matatapos din yan, di ba? Hindi na ganyan yung problema ko. Kung ano na lang, kung ano ba, makakain pa ba tayo na masarap in the next few weeks? 'Di ba? Kasi yun yung buhay na gusto mo eh, 'di ba? Tangina gagawin kitang nepo baby. 'Di ba? Tangina niyo na pera. Tangina. Oh. Yun, 'di ba? Yun yung goal ko eh, na parang sige gawin kitang nepo baby. Ano ka lang in our relationship. Kasi iba naman yung term na yun eh, 'di ba? Pero 'di ba ang mga nepo baby parang flashy, 'di ba? Tangina ko bahala, putang ina, mag-flashy ka. Gusto mo. Oh. Gagawin ko Tangina, mga nakainom na. O ngayon, tanongin mo sa amin kung nasan yung kasal doon. Wala. So, hindi siya relevant. Tama naman yung tanong niya na kung sino lang yung makasama habang buhay. Yun. Tama. Kaya okay yun. Yung kasal, hindi siya nagmamatter. Para masabi mong panghabang buhay. Hindi lang, kumbaga hindi lang kasal yung basehan kung masasabi panghabang buhay na. Hindi porket kinasal kayo, ay ito panghabang buhay na to, di ba? Fuck you. Fuck us. Kaya tingin ko rin eh, kunwari may lumapit na babae na longing siya agad magpakasal. Yeah, kasal tayo. Agad parang pass na agad, di ba? Yeah. Kasal tayo. Yeah, kasal tayo. Hindi naman kasi lahat ng bagay na dadala sa mga ganong Sa traditional. sa traditional way. 2025 na oh. Kung yun nga sinasabi niya, 25 ka na, ganyan ka pa din. Ako nga kasal eh.
Di, ano yun na, bago na yun ngayon. Ano na lang, palitan na lang natin in a relationship yung mga Yun na. status natin sa Facebook. At least. Yun na yung base yan eh, no? yun. In a relationship, yan At least eh. hindi na Basta yan. single yung nakalagay dun Ah, sa diba? Yun na yung base ng Mary. Katali. Yung mamay din na kita lagi. Ano, ganun na. Modern kasal. Tsaka napapansin ko kasi kapag yung pinasok yung kasal na part, may mga couple kasi na doon sila bumibase eh. Kailangan yung ugali ay yung Hindi ka na ganyan. galaw natin. Hindi, kumbaga parang yung galaw natin dapat pang kasal na. Pang Di ba? mag-asawa Dun na. pa Dapat lang. pang mag-asawa Hindi na. pa lang, no? Pwedeng ipilit ganun eh. Yun nga. Yun nga. Kasi yung iba ano eh, parang pinipilit nila na dapat gawin natin to. Dapat yung galaw natin pang may mag-asawa na. Kasi may mga nagko-comment eh, ng mga matatanda na ba't yung ba't ganyan kayo? Ba't parang di naman kayo kasal, di ba? Nasaan na yung anak nyo? Nasaan na yung ganun eh, yung Tarantado. tapos magagalit kapag nauna yung anak bago yung kasal, di ba? Kaya sasabihin niya, kaya lang naman kayo nasal yan kasi may anak na eh. Oh, yun. Tsaka ano kasi, napapansin ko kapag mag-asawa na, ay hindi naman, pagkasal na, napapansin ko kasi yung both sides, meron silang part na nakita nila na pag nauungusan sila nung isa, kumbaga mas nag-grow yung isa, na ano sila, parang, anong tawag dito? Nasaan ako? Hindi, Naiiwan. parang iniisip nila na Feeling nila kasi competitor. Oo, yun. Feeling nila competitor yung competitor partner na nila. to. Huwag ganun. Kasi Sugatag talaga ganon. kung gusto nyo kung gusto nyo ma-feel na panghabang buhay na siya or ikaw, huwag mo isipin na competitor yung partner mo. Ganun kayo eh. May sasabihin ka ba? Ayun, ito ka oh. Tapos, Ano ba may ito sasabihin? siya, tapos ito ka. Ginawa mo ako kalaban. Di ba? Kinang ina mo, boy. Uy, baba. Ano ba sasabihin mo? Yun lang naman. Kaya bullshit nun eh, no? Yung kunwari, yung lalaki mo, nagkikreate siya ng something. Ang gusto niya ng babae, magkaroon na rin siya ng sariling spotlight. Yun yung karamihan ngayon ng relasyon na nakikita ko. Siya ng spotlight ng lalaki. Hindi nga kasi kaya, Ang ego nila. hindi kaya ng ego nila eh. Pangit ng ego nyo. Pero ang maganda doon kung naisip mo na naungusan ka na ng partner mo, galingan mo din. Oo. Umasan mo rin. Tapos maangas ka din, oo. Para pag tinignan kayo ng ibang tao, ang angas nito parehas, Sa oh. mangila pababasa. Oo. Wag yung titingnan mo na taas-taas mo na, ba di mo na ako mahal, baka nakakalimutan. Para ano lang, Kong TV tsaka B. Cortez, Oo, di ba? Di lahat Malupit na. sa vlog si Kong TV, yan yung pinartray Oo. niya. Solid na, ano. Tapos, Sabi niya, solid. solid ah. Solid nga. eh. Tapos, si B naman, solid siya sa business. Oo. Kumbaga pag vlogging, dito na yun, kay Kong na yun, sa kanya yun. Pero pag business, dito, ang lakas ko dito. Business mo pa ng lalaki, business ko pang babae. O, kumbaga, hanap ka ng sarili mong saan ka malakas. Oo. Kumbaga, hindi mo i-feel na, tangan to, wala na ako, sasabit na lang ako. Anong mangyayari niyan? Sasabihin ng buhat mo lang ako. Asawa kita eh. Oo. Mag-asama tayo. Buhat talaga kita. Yun yung mangyayari. Gusto mo nang hindi ka magbukhang ganun, gawa ng something na magpapangat sa'yo. Kung ayaw mo pala na ganun yung tingin. Ngayon, buhatin natin si PBM. Bring me home. Bring him home. Tsaka yung part na, nakalimutan ko na tuloy sasabihin ko. Solid na pussy. Hindi. Yan yung competitive. Hindi na competitive eh. Naiiwan. Hindi. Kaya Kalimutan ko, commercial muna. Dog, ano ba si Dog? Ano ba kasi yun? Sale pa rin ng high tables. Check out nyo yan. Hanggang maubos yung supply. Busin nyo na kasi. Ubusin nyo na. Huwag na kayo magtira. Ayun. Magpapasko na. Yan. Balik tayo. Christmas party. Ito na. Kasi minsan may mga
may mga mag-partner na naisip nila na hindi kami compatible na itong taong 'to. Yun nga yung maganda eh. Hindi, Huwag niyo hanapin yung compatibility. hindi para sa'kin, isipin niyo kung saan kayo magmi-meet dalawa. Wag mo isipin na hindi kayo compatible. Oo, wag mo isipin na different kayo. Meet kubaw, ganun. Kasi meron naman meron naman sa dami ng daan, meron diyan isang daan na magkikita kayo parehas. Parang Ano eh. dating daan lang. Oo. Alien. Pero okay naman yun, similarity, nagkikita kayo. Pero mas maganda talaga yung incompatible kayong dalawa. Hindi, yung sinasabi mo, parang tama yun na kung titingnan natin yung differences natin, wala talaga mangyayari. Oo. Pero kung dun, ba't ba tayo naging magjowa? Meron tayong something na similar. nag-click talaga kayo? Doon tayo nag-click na, yun yung palakasin natin. Kesa yung, tingnan natin yung side natin na, Ang klingin Ang klingin ni Chuchud. kesa tingnan natin yung differences natin na magpapabigat lang sa relationship. Oo, kasi madalas na argument yan eh. Yung parang hindi na tayo nagmi-meet. Parang hindi na naging... Di ba? Yung, kumbaga, pino-point out niya lagi na, hindi kasi ganito ako. Ikaw creative ka. Ako, ganito ako. So, wala talaga tayong, kumbaga wala tayong pagkakahalintulad. Hindi eh. Ako, Di ba? ako dyan eh. Parang okay nga lang talaga na hindi kayo parehas na parehas. Okay naman eh. Yun ang gusto kasi nila eh. Parang, pag sinasabi ng babae yung ganyan, ang una ko naisip, gusto niya dapat magkalibid lang kayo. 'Di ba? Oo, tama. Bawal may umangat ng onte kasi sasabihin niyan, hindi na tayo wala nang spark, hindi na tayo nagmi-meet, hindi na kita maarok, hindi na tayo magka-level, ganun. Outgrow mo na. Pero isipin mo, lalaki mo rin naman 'yan. Oo. Sa'yo din yan. Sa'yo yan eh. Sa kanya ka ay basta babae ka niya, ganun. Huwag mo isipin na dapat pantay kayo. Kasi hindi na nga, ang dami na problema sa mundo, iniisip niyo pa na dapat pantay kayo eh. Paano kanya mahihila pa pataas kung ikaw gusto mo nasa baba lang kayo? Stagnant lang. 'Di ba? Parang okay lang. Sa akin okay lang naman eh kung may mga ganung babae, 'di ba? Pero hindi naman namin sinasabi na dapat diyan lang kayo. May choice pa rin naman na umangat eh. Hindi kami nagsesell dito ng pangarap or dapat ganito gawin mo, ganyan. Choice nyo pa rin naman eh. Pero isipin nyo na may ganun pa rin palang choices na kung may mas galaw yung lalaki mo at kanya naman talagang dalhin, why not, ang gawin mo na lang is, kung saan ka talaga malakas, yun nga sabi ni Choy, para lang masabi mo na may ginagawa ka. Or, maganda, suportahan mo 100% yung lalaki mo. 'Di ba? Or kung ano yung matutulong mo sa kanya, maging honest. Kumbaga, yung babae maging honest lang 100% na hindi ko talaga kaya yan, nagmamagaling lang talaga ako. Ganun. Kumbaga, accept it, fuck it, 'di ba? Hindi naman kayo downgrade eh. No, di ba? Hindi naman namin sabihin, di ba? Sabihin namin, hindi mo kaya, di ba? Hindi ako gagawa para sa'yo. Ganun. Tsaka Ganun naman yung- namin titake yun eh. Saka yung support sa lalaki, parang ang mangyayari na hindi ko naman ito magagawa kung wala ka eh. Di ba yung malaking part? Baga sobrang laking part mo na nun eh, nung nagawa mo sa siya yung success magiging eh. number one, day one mo. Oo, di ba? Hindi Day naman, one. though, along the process, mahaba yung process eh. Oo. Hindi naman din araw-araw sasabihin ng lalaki na, salamat kasi sinusuporta. Hindi, kasi baka kasi ganun yung gustong marinig lagi ng babae. Na parang, Nakasama siya. dapat mag-thank you ka sa akin. Kung hindi, parang feel ko na na-invalidate ako. Hindi. 'Di ba? Busy yan. Kumbaga, sumugal ka na nga sa kanya eh. Gawin mo na yung part mo. Wag ka nang mag-expect sa kanya ng papunta lang sa'yo. Kasi yung lalaki mo, papunta sa something na magkasama kayo eh. Oo. Diba? Bars. Diba? Pagsakay ng hirap lahat. Diba? Kaya, yung sinasabi ko rin yun lagi sa girlfriend ko na, alam mo, kung yung mga babae talaga, ang ginagawa na lang nilang pang testing sa mga lalaki is yung ibigay yung responsibility lahat sa lalaki at suportahan na lang sila at mag-shut up na lang sila bilang test na lang din sa sarili nila. Siguro mas nagiging okay pa ang relasyon. Ang society. Diba? Malalaman niya din kung kayo talaga. Oo, di ba? At least logical na parang
may magandang dahilan ka na para hindi pagpatuloy yan. Yun. Hindi yung parang naghahanap na lang kayo ng butas kung sino yung magloloko. Oo. Magkamali. Tapos, ganun lang. Tapos, may makakausap ka na, 3 years kami ng Grow up. boyfriend ko eh. Pero, yung first year lang talaga yung masaya eh. Putang ina, pero tumagal nga ng 3 years. Sayang din naman. Sayang panahon. Para sa inyo din naman. Yun, medyo, ano ba? Nalayo na. Grow up, guys. 1.5 hour to. Oo. Record breaking. Bakit kasi naghahanap ka ng babaeng pangababuhay? Lalapit yan sila. Tsaka na yan. Yan. Meron pang isa oh. Tapusin na natin to. Yan. Support local guys. Support nyo yung iTables. High Tables, Gem Prince, lahat pwede. YouTube and Facebook. Yeah. Araw-araw kami upload ng Reels. No, supportahan niyo yun, no? I-view nyo. Comment kayo doon kung anong insight nyo. Nag-iingay na kami. Abangan ang pag-iingay at pagtagos. At Yan. pabangon ni Sai. Yan. 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 Thank you guys for watching. See you sa next episode. Peace!